nung Petrogas, pa-end of contract na ako nun. Okay. Namatay yung tatay ko kasi nun. Pandemic, pandemic, December, birthday niya kasi yun, December 20. So, pa-end of contract na ako nun. Syempre, siya yung motivation ko eh. Siya yung number one fan ko talaga yung tatay ko nun. Kung di dahil sa kanya, hindi ko magagawa yung mga gusto ko. Alam mo eh. From a very strict dad to the most supportive. Tapos number one fan ko na siya, di ba? Minsan ngayon, nag-aawin dalawa yung Stevie nun. Nanay ko gusto balita. Tatay gusto yung ng game. Tapos after nung namatay yung tatay ko, parang doon ko na-feel yung breakdown ko sa sarili ko na iyak ako nang iyak. Alam mo yan, isipin mo, a year lang ako umuwi. Christmas lang. Christmas, birthday niya lang. Yun yung sobrang pinagsisiyang ko sa sarili ko na, shit, hindi pala pwedeng, okasyon lang yung uuwian mo eh. Dapat pag may time or 1 day to 2 days ka, kailangan umuwi ka. Kaya ka uwi ng uwi. Uwi ka dapat. Kasi hindi alam kung kailan natin makakasama yung family natin. Ako, hindi ko nga expect na tatay ko mamamatay. Sobrang lakas nun. 73 years old. Diyos ko, nag-ano pa ng mga bakay. Nanghihila pa ng mga bakay yan sa yung mga bundok yan. Tapos magugulat ako, parang nagpa-check up lang siya ng umaga kasi inuubo siya. Oo. Kasi nga kwento yan eh. Kumbaga, may party kasi kami. First time magpo-party. Birthday niya. So, naglinis siya sa bahay, ganyan. Okay. So, kinabukasan, ubo siya ng ubo. Magdamag siyang inubo. Kasi nga, yung pinagpawisan yung likod niya. So, sabi ng ate ko, si papa pala, ipapacheck up ko lang kasi ubo ng ubo, hindi siya makahinga. Sige, okay lang. Kasi hapon pa naman kami uwi ni Matet. Ganyan. Sobrang, weird talaga na nangyari. Tapos hapon, nurse yung pinsan ko doon. Oo. So, parang ako, yung feeling ko mabigat. Sabi ko, parang may something na may nangyayari na hindi ko alam na ayaw sabihin sa akin ng family ko. Oo. So, siya mag-drive ako papuntang LX eh. So, yung kapatid ko, alam na pala na namatay rin tatay ko ng hapon. Namatay na. So, sabi ng pinsan ko, May, mag-drive ka muna eh. May kausapin, ganyan. So, ako nafe-feel ko na may something na. Tapos, nung umuwi kami ng hapon, so, sabi ng kapatid ko si Matet, ate, na-excite ako umuwi kasi may party. Alam mo yung ganun. Siya, first time namin eh. Medyo nakaangat-angat namin sa buhay na tatlo. Siya, first time namin, syempre, di ba? Tapos tumawag si ate. Malapit na ako, nasa exit ng Conception. And, exit na tayo. Sabi niya, si ate, sabi niya, daan ka sa cremation. Kasi bawal ilibing. Kasi pandemic. Pandemic eh. So, yung kapatid ko, di ba pag may tumatawag, nakakonek ako sa car. Sa car. So, narinig ang kapatid ko. So, nagwawala yung kapatid ko. Tapos, nung nasa NLEX na ako, hindi ako umiyak. Hindi talaga umiyak. Kasi nag-drive ako eh. Tinatapa ko yung sarili ko. Tapos, bila bumuhos yung ulan. Bumuhos yung ulan. Tapos, lahat ng mga tao, binubusinahan kami. Kasi, ang takbo, 40 ang takbo ko. Kasi, hindi ako mapakali. Parang feel ko gusto ko ng bilisan na, ang weird nga, parang gusto mo siyang bilisan, pero biglang parang 40 lang takbo, parang yung takot. So, sabi ko sa sarili ko, tay, pauwi ako. Sabi ko, punta ako sa cremation mo. Kailangan makauwi ako or makapag-focus ako sa pag-drive ko. So, gulat ako, ang bilis namin. Andun na kami sa mismong cremation na. Okay. So, kinausap ko yung tao doon. Baka pwede po namin makita mo lang yung katawan ng tatay ko bago i-cremate. Ang nakita ko na lang yung paa. Kasi ang haba tatay ko, di ba? Kasi una yung ulo. So, after nung nakuha ko yung cremation na, so, nilibing namin sa bahay for Christmas to New Year. So, nasa amin yung bahay namin. So, doon ko na-feel yung sobrang bigat na, yung lahat na wala eh. I mean, hindi ko expect na ganito yung mangyayari, na sana dati ko pa nagawa na lagi akong umuuwi para i-bonding ko yung family ko. Pero, di ba nga sabi, nasa uli yung pag-isisi niya, di ba? So, after that, nung araw-araw ako umiiyak sa bahay na nakalibing yung tatay ko. Tapos, nung birthday niya, December 20 na. Yun, nag-start lahat ng araw-araw ako umiiyak na, ayoko na. Tapos, sinatawagan ako ng Petro na mag-renew ako nun. Hindi ko sinasagot yung team ko kasi nga, parang feel ko parang ubos na ako eh. Parang, maglaro pa ba ako? Para saan pa? Kasi wala na akong yung tatay ko. Wala na akong reason para maglaro. So, syempre, after nun, alam mo yung feeling na ang dami nangyari yung mga break-up ko, sunod. Tapos namatayin pa yung tatay ko. Hindi ko alam kung feel ko ba nababaliw na ba ako na minsan
mag-isa ako nagsasalita. Totoo yun. Kasi ate ko, nakita niya ako, nagsalita ako mag-isa. Hindi ko alam na may mga ganun palang nangyayari sa akin. Sobrang stressed yun. Stress ako, ang payat-payat ko, hindi ako kumakain. Tapos mga New Year na, parang yung mga tao, nagpuputukan kami. Nag-iiyakan lang sa bahay namin, nakasama siya. Sobrang nangyari sa akin. Nakasama niya sana siya. Tapos after New Year, kinausap ako ang nanay ko, Nak, ano ba balak mo? Maglalaro ka pa ba? Kasi tinatawagan ako ng yung team mo sa Petrobras. So, wala akong maisagot nun. So, time na kinausap ko yung tatay ko bago nung nilibing na siya, parang sign, bigyan mo ako ng sign. Tapos parang after na nag-sign, umulan. Kaya yung ulan na yon, yung ulan na pauwi ako noon na papunta akong cremation. Na feel ko, gusto niya, pag ba nabuhay tatay ko, matutuwa ba siya na hindi ako naglalaro? Parang yun yung naging mindset ko. Ay, hindi, itutuloy ko pa rin. As of hanggang ngayon, dito pa rin ako naglalaro. Ang ganda nung pumasok yung question na yun sa isip mo na pag hindi mo ba pinagpatuloy yung volleyball, matutuwa ba yung dad mo? Tatay ko. Alam mo sa sarili mo na gusto ng tatay mo naglalaro ka. Kaya yun yung nagpatuloy sa'yo. Ito yun. Grabe pinagdaanan ko. Payat ko. Sabi. Ang daming mga tao na hindi nakakaalam ng ganyan pala ang pinagdadaanan ng isang may Pablo, ha? Oo. Wala talaga pinagdaanan ko talaga. Kaya mga doktor dati, sobrang galit na galit ako. Hindi ko nilalahat, ha? Pero, kasi feel ko, may mali din sa nangyari before nung namatay yung tatay. With everything that you've experienced, did you feel any support from your team nung nalaman nila yun? Oo. Nagtitext naman sila. Pero, were they of big help while you were grieving? Sa totoo lang talaga, blanco pa rin ako noon nung tinetext ako mga teammates ko noon. Okay. Hindi ko sila sinasagot. Kasi as in, syempre, sobrang down mo eh. Hindi ko, parang pinupoint ko sarili ko na, hindi ko kailangan ng, alam mo yan, may mga ganun tayo, na, wait lang parang hindi nyo kasi alam yung nafe-feel ko eh. Yung mga sinasabi na, may okay lang yan. Yung hindi sa okay lang yan eh. Yung kung ano mo yung nafe-feel mo, ganun. Kasi, normal na nandyan sila na nakasupport sa'yo. Pero, hindi nila alam kung ano yung nafe-feel mo. Nung nawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo number one fan mo pa yung nawalan. Diba? Hindi mo pa expect na gano'n ang mangyayari. Correct. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.